Ang sarap niya sa coffee, no? Ang sarap niya sa umaga. This is, again, an authentic Mangyan food. Hey there, it's still me, Siv, and nandito pa rin tayo sa Mindoro for more than 2 weeks now, I guess. Kitang-kita naman sa kulay ko kung gaano ako nagbago from my first video here until today. So, babad na babad tayo sa ilog, sa dagat, kasi sobrang talagang dami dito na pwedeng puntahan. No? But anyhow, ngayon nandito ako sa bahay ng Gloria. Pupunta ako sa bahay ng ate ko. I just wanna show you yung view ko. Still, may rice field. Rice field! May palayan. Again, papunta ako sa bahay ng ate ko to pick up some of my relatives na doon natulog. But that is not the reason why I stopped over and decided to record this video. If you can remember, last time nag-share ako ng video about cassava roll, which is one of my favorite delicacies kapag umuwi ako dito sa Mindoro. And nagustuhan ninyo yun, maraming nag-request kung paano siya, na-videohan ko daw siya para malaman kung paano siya lutuin, anong lasa niya, magdala ako sa Manila. Unfortunately, hindi ko siya madadala sa Manila kasi mabilis siyang mapanis simply or probably because meron siyang coconut. But speaking of delicacy, again, the reason why I decided to record this video is because may kapitbahay kami, si Lola Basyon. Lola Basyon, thank you for giving us another delicacy ng uh, ng Mindoro. And as per my research, disclaimer ko lang to, no, I'm not a food critic, I'm not an historian, so I don't know exactly kung ano yung history ng pagkain na to. Pero naririnig ko na siya nung bata ako. Or probably kinain ko na siya nung bata ako kasi it looks familiar, and the name also sounds familiar. And I'm pertaining about this. So binigyan na kami nito. Ay, hindi ko alam kung familiar. For sure may iba dyan na taga Mindoro or sa mga karatig bayan na alam kung ano to. Ang tawag dito is lami, or as per my research, again, I'm not an expert, but as per my research, they also call it nami. And this is a typical or staple food ng Mangyan tribe. And I guess doon nila natutunan kung paano lutuin, paano gawin. Titikman ko to. Uh, kasi hindi ko rin talaga maalala. Sabi nila, baka daw kinain ko itong bata ako kasi dito nga ako pinanganak sa Mindoro. Pero wala akong idea. Nung una ko siya nakita, sabi ko, ano yan? Kasaba? Ano ba? Patatas? Or kamoting kahoy? Pero hindi daw. It's a type of root crop as well na nakukuha lang sa bundok. And since sa bundok nga siya nakukuha, naging source of food siya ng mga mangyan. And later on, ikukwenta ko sa inyo kung paano yung process ng paggawa nito kasi sobrang hirap. Pero titikman muna natin siya kung anong lasa niya. So, ito na. Hmm? Hmm. Maalat. Hindi siya maalat na maalat. Hmm. Hmm. Maalat. Parang siyang palitaw. It's giving me the taste of palitaw. Pero hindi siya same texture ng palitaw. Kasi yung palitaw parang kakanin. Diba? Ang tama yung pagkakaalala ko. Palitaw ba? Hindi pala, mais pala yung palitaw. Bobo lang. Hindi siya matamis. I'll be honest. Sa unang tingin mo, hindi mo nasasabing masarap siya. Or something na magugustuhan mo. Pero, one thing I've learned kasi, kapag tumitingin ka ng pagkain na you're not familiar, and people are saying na masarap yan, yung gusto mo yan, tumikim ka ng marami. Yung unang tikim, that's not enough for you to judge yung pagkain. So, tikman mo na siya ng tikman before mo sabihin na hindi mo siya gusto. I would say it's an acquired taste. Like, I see why there are some people na nagugustuhan to. And, nakakabusog siya. Considering yung wala pa akong kain today, no? Nakakabusog siya. Ang sarap. Wait lang. Nakakape. Ano yun? Galing ko sa pinamalayan kanina. Kwento ko lang mabilis, no? Kasi bumili ako nitong pick-up coffee. Ang in-order ko doon is yung ubi milk nila na hot.
Tapos pinadagdagan ko ng uh, 2 shots ng espresso. And sabi ni Kuya, that's equivalent to 4 shots kasi yung isang shot is meron ng 2 shots of espresso. So medyo na-weirdohan kasi siya. Sabi niya, "Anong lasa nun?" Ganun. So sabi ko, masarap yan Kuya kasi nung last time, I was looking for hot coffee. Pero gusto ko rin ng ube. So sabi ko, ate may ube latte kayo. Wala daw silang ube latte. Meron silang ube something coconut, blah blah blah. Pero walang hot. So, in-offer ni ate yung ube, milk, tapos lagyan ko na lang daw ng coffee or ng espresso. So I did. And I added 2 espresso shots kasi gusto ko uh, matapang yung coffee. And surprisingly, ang sarap ng kinalabasan. So, kung pupunta kayo sa Pick Up Coffee, try to order upsize ube milk with 2 shots of espresso. I guess ito yung palagi ko nang orderin sa Pick Up Coffee. It tastes good, it feels good, and masarap siya. So again, mabalik tayo dito sa lami or sa nami kasi sorry, ang sarap niya sa coffee, no? Ang sarap niya sa umaga. I guess ganun yung ginagawa ng mga Mangyan tribe, even yung mga taga Mindoro kapag kumakain siya ganito. So hopefully hindi ko siya maubos on my way to Barangay Malamig na. Kasi nakaka-addict siya. Sabi niya nagbigay kanina, mas masarap siya kapag bagong luto kasi mainit-init pa. And I can say niya, oo nga, parang nararamdaman ko kung mainit pa to, masarap siya. Ito nga, ikukwento ko sa inyo kasi dun sa pagkakasabi sa akin kanina and also based dun sa very little information na nakita ko sa YouTube and sa internet is that sobrang hirap nung paggawa nito. It's a root crop, tapos kinahanap nila sa bundok, hinihiwa-hiwa nila. And pagkahiwa nila, hindi nila kagad to niluluto kasi medyo parang nakalimutan ko yung term, no? Pero parang makate kapag niluto mo kagad siya. So ang ginagawa ng mga tao, ng mga Mangyan, is binababad siya sa ilog, pinupukpok. Hindi ko sure kung pinupukpok pa talaga siya, pero binababad daw siya sa tubig or sa ilog until mawala yung puting katas niya or yung puting gata kasi yun daw yung makate. And sometimes it takes days for that to happen. Kanina nanood ako ng video, parang 2 days niya atang binabad yung lami before niya lutuin. The exact process of cooking it is hindi ko alam. Hindi ko rin nakita ko anong klase ng root crop, kung anong itsura. Wala akong nakita sa internet kasi very limited yung information. Pero, ayun. Excuse me. And sobrang hirap daw niyang hanapin and sobrang hirap niya rin gawin. That's why konti na lang yung mga taong gumagawa ngayon sa Mindoro dito. So, I'm not sure kung may similar food as well sa ibang probinsya sa Pilipinas, which is possible. Pero this is, again, an authentic Mangyan food na na-acquire na rin ng mga taong tumira dito sa Mindoro. And I'm just sharing this with you because I have the intention of really promoting the culture of Mindoro. And again, that includes the Mangyan tribe. So, yun lang muna for now. Thank you for watching. Mag-edit pa ako ng mga videos ko sa mga gala ko for the past few days. But, yeah, that's all for now. Thank you so much, guys. And see you again in our next video. Bye!